Okay. So, hopefully, di ba? Hopefully, matuto tayong lahat at matulungan ng review session namin ngayon ang pagka-prepare nyo sa UPCAT. Sige, so share screen ko muna. Yan. Right, so can everyone see my screen? So, yan, type 1. Yan, type 1 kapag kita yung screen at rinig yung audio. Okay, sige. So, ito yung title. Baka magulat kayo sa title ng ating presentation. This is the No BS Guide to Passing the UPCAT. So, bakit ganito yung title na pinili ko? Kasi how I like to teach or how I like to convey yung mga messages ko is I tell it as it is. 'Di ba? Kung ano talaga yung kailangan na gawin, yun yung sasabihin natin. Like straight to the point tayo sa pagsabi ng tips. At yun kung ano talaga yung gumana sa akin nung nagre-review ako. Right, so introduce ko ulit muna sa sarili ko. I'm Victor Joseph Villafuerte. I graduated BS Civil Engineering from UP Diliman. And yan, ako yung President and CEO of Scholar ng Bayan and also the founder of Keep Up Learning Corporation. Okay, so first, ito yung ano natin, outline ng presentation about the UPCAT, study tips at Q&A. And sa after this, yan, pwede tayong magsagot ng ilang mga UPCAT level questions. So, ngayon pa lang, i-gauge na natin kung gaano ba tayo kahanda na for UPCAT. Okay? Yes, ayan, may nagtatanong, recorded po ba ito? Yes. Recorded, live streamed, so accessible ito even after matapos ng session natin. Yan, so pwede nyo rin mapanood siya sa YouTube. I-upload namin yung recording na ito sa YouTube. Alright? Sige, so about the UPCAT. Yan. Ano nga ba yung exam na kukunin yung lahat by August 1 or 2? Okay. UPCAT, yan. Meron na tayong confirmed date, August 1 and 2, 2026. Pero isang araw lang naman yung ma-assign sa inyo dito. Ngayon, may makakapagsabi ba sa akin? Kung ilang days na lang, ayan, i-pressure natin yung sarili natin. Ilang days na lang before the UPCAT. Alam niyo ba? Or can you search? Search natin sa Google, how many days before August 1? Yan. So, 84 days to go. Okay, yon 84 days. For some, 85. Actually, wait lang. Curious ako ah. I'm curious, binigay na ba sa inyo yung assigned day nyo? Hindi pa, no? Hindi pa naman natin. Oo. I think mabibigay yun kapag binigay na yung test permit. Diba? Makikita natin sa schedule, nasan yun? July 2026, doon ibibigay yung test permit at doon nyo na rin malalaman kung saan kayo o anong schedule nyo sa UPCAT. So, tingnan natin yung iba't ibang schedule. Yan, 4 na sessions yung UPCAT natin. Pwedeng first day morning, first day afternoon, second day morning, second day afternoon. Okay, so meron na nagdi-dibs. Sana daw hapon. Huhu. Oo nga, actually, no, na-realize ko lang din ngayon. May mga advantage in a way yung hapon sa UPCAT kasi hindi nila kailangan gumising ng maaga. 'Di ba? Tingnan niyo naman yung call time dito, 6:30 a.m. So, siguro kapag medyo malayo pa kayo at i-consider niyo yung traffic, 2 hours kayong gigising before. 'Di ba? 4:30 dapat gising na kayo. Pero yung mga nasa afternoon session, 'di ba, kahit na 10 a.m. sila gumising, okay lang. So, in a way nga, may advantage yung sa hapon. Okay. Now, ito naman, ayan, results. Actually, yun, lumabas, I think, di ba, last month din lumabas yung results ng uh, UPCAT last year. Yan, may nagtanong, lahat po ba ng mga nag-submit for UPCAT makakakuha ng test permits? Yes. Well, unless incomplete yung submission mo. Or sa mga cases na ganun na invalid or incomplete, maling details yung nilagay, makakakuha lahat ng test permits. Okay, ito pala, since nasa topic na tayo ng results, meron ba kayong kilala or meron ba kayong kilalang nakakapasa pa lang ng UPCAT? Like last month. Meron ba? Yun, yes daw. Okay. Ayan, online lang po ba lahat ng sessions? Yes, our review is fully online. Yan. So mukhang marami, no? Maraming nagsagot ng yes. And bakit ko tinanong? Kasi, yan, if there is someone na pwede niyong matanungan, di ba? Pwede niyong, ano ba tips, di ba? Ano ba yung tips na mabibigay mo sa akin sa UPCAT? Ano ba yung recommended mong aralin ko? Ano yung mga subjects na recommended mong i-focus ko? Sila.
'di ba? Sila yung pwede niyong tanungin and maswerte, 'di ba? Swerte yung mga takers ngayon na may kilala na recent passer. 'Di ba? Kasi yun, kaibiganan niyo pa sila, kausapin niyo sila to get tips, 'di ba? To get tips on how to be prepared for the UPCAT. Okay. Now, yan, may mga tanong tayo. Sagutin na rin natin. Ask ko lang, pwede bang baguhin yung details? Yan, mukhang unfortunately hindi na. Nakalock na yung details natin. Pwede nating baguhin pag nakapasa na tayo sa UPCAT. So, kunyari, ibang course yung pinili nyo, pero kapag kakapasa nyo pa lang sa UPCAT, ibang course pala gusto nyo, pwede baguhin yon. Pero yun, medyo hassle nga lang. Okay, sige. Anuhin natin pala, let's reserve all the questions after this slide para hindi tayo masyadong magtagal, 'di ba, sa slide na ito. So again, reserve muna natin lahat ng questions after every slide. Now, yan, ito yung lahat ng sessions and ito, mga details for UPCAT na kailangan natin malaman. Yan. Generally, or on average, 120,000 applicants yung nagtitake ng UPCAT. And I think may binigay silang exact figures ngayon, di ba? Nasa 150 something ata yung applicants ng UPCAT last year. And out of the 150, I think nasa tama ba, 11 to 13% lang yung nakapasa. So ganon, ganon katindi yung competition natin. And actually, UPCAT, ito yung kailangan nating i-remember. UPCAT, unlike other exams nyo sa school, has like no passing score. Anong ibig sabihin nun? Hindi yung anong score ang kailangan ko para makapasa sa UPCAT. Walang ganun. Kasi UPCAT is based on a ranking system. Diba? Yung top, like 13,000 students lang ang kukunin. Diba? Top 13,000 or more or less ang kukunin sa UP. So, this is competition-based, not score-based. Paano kayo makakapasa sa UPCAT? Be better than, yan, 13,000 passers. Okay? Now, out of the 13,000, yan, ito naman yung figure sa UP Diliman kasi nga UP Diliman yung pinaka in demand naman sa lahat ng campuses. 3,000 ang tinatanggap sa UPD. And yun, out of the 3,000, yan, nasa 50 to 200 students ang accepted in each quota course. So, quota course, ano bang ibig sabihin ng quota course? Bakit may mga nagka-comment atras na lang? Wag naman kayo pahinaan. Yan, wag naman kayo panghinaan ng loob ngayon pa lang. Okay? Kasi maaga pa naman, di ba? Kaya pa natin makapag-prepare. Okay. So ulit, ano ang ibig sabihin ng quota course? These are yung mga in-demand talaga na courses. And ito na, nilista ko na yung top 2 quota course sa UP Diliman. These are, ano to, alam niyo ba? Business Administration and Accountancy and Molecular Biology and Biotechnology. Sino pumili nito? Meron ba tayong audience ngayon na pumili ng either of these course? Ayun, BS Bio, ayun, may BAA, okay. So, yan, di ba? Know na you chose yung or isa sa pinaka-competitive na courses, pero don't worry. Yan, nakukuha naman lahat sa preparation. Basta maging consistent lang kayo over the next 84 days. Yan, this will maximize your preparation for UPCAT and syempre increase your chances of passing these courses. How about psychology? Yan, alam ko quota course din kasi marami rin pumipili ng psychology. Pero not as much as these. Ito yung talagang, ito nga, may tawag dito eh, quota course. Double quota daw sila. Yun yung dalawang very impressive na makapasa. And ito, MBB. Naging joke nga to sa amin eh. MBB stands for Molecular Biology and Biotechnology. And ang sabi nila, 'di ba, ang biro-biro nila is ito daw yung course kung saan sobrang impressive pakinggan sa mga family reunions, 'di ba? Kapag kaka-release lang ng UPCAT results tapos nagkaroon ng family reunion, 'di ba, magtatanungan, "Uy, anong course mo sa college?" Sabihin nyo lang yung course nyo, yung pangalan ng course nyo, impressed na sila. 'Di ba? Molecular Biology and Biotechnology. 'Di ba? Super impressive na agad, pangalan pa lang. Right? So,
Ayun, yun yung sa UP Diliman, may mga nagtatanong how about UPM? Sige, anuhin natin yan. Meron akong isang sasabihin tungkol sa UPM. Pero UPM, wala ako masyadong ano dun eh. Kasi, again, sa UPD ako. So, dun alam ko yung mga courses na in demand. Okay. How about tourism? Yan, I don't think quota course siya. Yan. How about geo? Again, in general, ganito na lang ah. In general, ang mga quota course ay ito, yung dalawang to, and most engineering courses. So, civil engineering, mechanical, electrical, yung mga ganon, and even yung mga sciences, yung mga common na sciences, yun yung mga kino-consider nating quota course. Alright. Now, ito. Okay. Lesser known fact. Okay, lesser known fact tungkol sa UPCAT is that, yan, yung admission natin sa UP is not just determined by UPCAT, it is also determined by your high school grades. And ito isang sad fact, okay? Meron kasi ako mga nakikita sa groups, 'di ba? Pinopost nila yung UPG nila. Sayang. Ang taas ng score nila sa UPCAT, pero yung nahatak ng kanilang high school grades. So, yun, make sure din natin na mataas yung performance natin sa high school para syempre to maximize our chances of passing the UPCAT. Okay, so may question daw. Yan, ano yung question nyo? Pero again, kapag dumadami yung question, baka sagutan na lang natin yan sa dulo. Pero kung pa isa-isa naman, kaya naman yan. If hindi po nakalagay, yung makakakuha pa rin ba ng test permit? Actually, not sure. Kaya may mga nagtatanong kapag hindi ko ba na-submit yung detail na ito, makakakuha ba ng test permit? I think yung UP na yung may decision nun. Okay? Kapag consistent honor, yes, syempre, makakatulong kapag consistent honor kayo. General average po ba ng high school? Okay, ang titingnan natin ay grades, I think 9 to 11, di ba? Grades 9 to 11 ang tinitingnan sa UPG. Okay. Tama ba? Or 8 to 11? Basta, yun, 8 to 11 pala. Yan. And ito, konting trivia lang, meron tayong mga na-feature kasi na influencers. Diba? May mga na-feature tayo na influencers sa ating page. And kung titingnan nyo, yung naging grades nila, kasi pinopost din naman nila yung grades nila eh. And most of them ay naka-high honors or highest honors. So talagang makakatulong if mataas yung high school grades nyo. Okay. Now, yan, 60% UPCAT score, 40% yung high school grades natin from 8, 9, 10, and 11. Okay. Yan. So may mga nagtatanong, general average ko po, 92 to 95. Yan. As long as 90, yan, okay naman. Like, beyond that, kung ano mang 90 yung grades mo, like negligible na difference na yun, focus na lang kayo dito sa 60% na UPCAT. And also for everyone, ito pala, actually, at this point, there is no point in worrying for the 40%. Okay, wala na yan. Okay, bakit? Kasi wala na kayong magagawa dyan. Wala na kayong control. Worrying about the 40% only would potentially compromise your performance. Kasi di ba, kunyari, inaalala nyo pa, ay, mababa grades ko ng high school eh. Paano yan? Huwag nyo na isipin yon. Okay? Wala na kasi kayong control doon. The best thing that you can do right now is to just do your best dito sa 60%. Okay? So yon, huwag tayong masyadong magsayang ng oras worrying for this 40% kasi wala na tayong control dyan. Diba? Natapos na yung grades 8, 9, 10, and 11. Yes, past is past. Galingan na lang sa exam. Or in other words, only worry about the things that you have control pa. Okay? So, yon. Kaya nga, di ba, no BS, yun yung isa sa mga gusto kong iparating sa inyo na message. Alright. Next. Okay, so, ito, kasi marami rin nagtatanong eh. Marami rin nagtatanong, paano ba yung acceptance sa UP? Lalo na, di ba, may mga naririnig tayo na congratulations na green, tapos thank you na green, thank you na red. Ano ba yun? Okay. Now, ito. Siyempre, ang best case, ito best case scenario, kunyari si Isko. Ito yung naging choices niya.
First choice, UP Diliman. Second choice, UP Los Baños. Tapos sa UPD, ito yung courses na pinili niya. Kapag mataas na mataas yung score ni Isko, diba? Siyempre, best case scenario for him is makapunta dito sa first choice niya. Pidiliman, tapos first choice course din. Diba? Now, kapag naman, kapag naman medyo mas mababa yung naging score niya sa UPCAT, edi mapupunta siya sa kanyang second choice. Diba? Which is yung journalism. Okay? And then kapag bumaba pa, kunyari, mas mababa pa doon yung nakuha niya, yan, he will be waitlisted, tapos a little bit lower pa, ito yung tinatawag nating DPWAS or yung degree program with available slot. Anong ibig sabihin nun? Okay, wait lang. May mga nag-ask ng questions. I-explain muna natin yung slide na ito kasi this is very important. Now, ano to? What's degree program with available slot? Okay. Ang una muna niyong kailangan malaman is that bawat UP campus ay may sarili silang standard ng UPG na i-accept. Okay, so UP Diliman, meron siyang sariling standard, UP Manila, may sariling standard. Ngayon, kung pasado kayo sa standards ng UP Diliman, okay, yun pa lang, yun yung unang check eh. Pagpasok kayo sa standards ng UP Diliman, ibig sabihin, guaranteed UPD na kayo. Diba? Kahit na puro quota course yung pinili nyo, guaranteed na UP Diliman yung pupuntahan yung school. Basta makapasok kayo sa standards nila. Now, kapag naman, okay, kunyari, tapos na to. Okay na to, UP Diliman, nakalock na yung campus nyo. Meron sariling standards din yung bawat course. Okay? Pwede kayong makapasa sa standards ng first choice nyo or ng second choice nyo. Pero pag wala sa first at second choice nyo, hindi kayo nakapasa sa standards ng dalawang choice ng course nyo. Hindi ibig sabihin nun na wala na kayong chance sa UP Diliman. Kasi again, the first check or the first screen natin is yung campus. Kapag pasado na kayo sa campus, guaranteed na yan. You will either be waitlisted kung saan yun, hihintayin nyo muna na may umalis. Diba? Hintayin nyo muna na may hindi tanggapin yung kanilang UPCAT slot. Diba? In that case, yun, mapupunta kayo sa waitlist. And kapag hindi rin kayo pasado sa waitlist, ito yung DPWAS. Ibig sabihin nun, guaranteed, sigurado ng UP Diliman yung school nyo. Okay? Pero kailangan nyo nga lang pumili ng course na may slot pa. Kaya nga, this is called degree program with available slot. So, yung mga hindi quota course dito, yung mga low demand courses, yun yung pwede nating pasukan. And not to worry kasi sa UP Diliman or sa UP in general, kapag nakapasok na kayo, pagpasado na kayo sa UP pero hindi yung dream course nyo, okay lang. Kasi pwede kayong mag one sem dito sa DPWAS. One sem muna, mag-aral kayo. And then after one sem, kapag mataas grades nyo, lumipat kayo ng dream course. Diba? Ganun lang yun. Marami gumagawa nun sa UP, marami akong kakilala ang gumagawa nun. Okay, wait lang. May mga question. Sige, sagutin natin yung itong mahabang question na to. Hi po, Sir VJ. If ever di po ako pala rin sa UPD, second campus ko po, plan ko po is mag-transfer. Yes, okay. Yun nga, nandun na ako. I-explain ko na yung question mo. Okay, what if naman hindi ka nakapasok sa first choice mo? 'Di ba? So, hindi pasok sa standards ng UP Diliman yung naging UPG mo, mapupunta ka sa second choice. Yan, kung pasok naman sa UP Los Baños, kunyari, yung UPG mo, edi pasok ka. Dito ka mapupunta. Now, yun again, meron same standards yung UP Los Baños na first at second choice nyo. Kapag hindi pa rin kayo nakapasok sa second choice nyo, dito na tayo mag-a-appeal. Diba? Appeal na, yun, basically, magsusulat ka ng letter sa UP na i-reconsider. Diba? Yun yung recon. And then, pag kunyari, diba, may chance pa rin naman ma-reject yung appeal natin, yung reconsideration natin. Ito na, last resort. Okay, last resort is to mag-aral muna sa different university. And then after 1 year,
Yan, after 1 year, kompletuhin nyo yung units required, mag-transfer kayo sa UP Diliman. Marami rin akong kilalang ganito. Ba, hindi UPCAT qualifier nung una, pero nakagraduate pa rin sa UP and sometimes cum laude or magna cum laude pa. 'Di ba? It's not the end of the world if di kayo makapasa sa UPCAT. If talagang gusto nyo makapag-aral sa UP, there is always yan, yung transfer option. So again, ang point lang dito is kapag gusto talaga, yan, may paraan, meron at merong paraan. Okay? So, answer tayo ng mga questions. What if pasado sa first choice pero gusto ko po sa second choice campus? Pwede naman, pwede yun. Medyo hassle nga lang yung process. Kasi 'di ba magkakausap pa kayo ng admin, ganun-ganon. Matatagalan. Pero it's pwede. It's pwede. Kaya nga, dapat decided na kayo nung kakasubmit nyo pa lang. Diba? Pag isasubmit nyo na yung UPCAT application nyo, you should have already decided na yun yung gusto nyong course. Hindi dapat pa bago-bago yung isip natin. Okay, wait lang. Medyo masyadong marami yung ano, yung mga tanong. Again, ano natin, para makasave tayo ng time sa dulo natin isasagot yung mga tanong nyo. Okay? So, possible din naman na yung mga tanong nyo na masasagot ko in the next slides. Kaya, wait na lang natin. Okay? So, next. Yan. So, speaking of reconsideration, ito naman yung appeal. Diba? Appeal. So, speaking of appeals, ito yung ito, UPG cut-off ng bawat campus. So, kunyari, naka-receive ka ng ganitong UPG. Yan. Ibig sabihin, qualified kayo na mag-apply pa rin or mag-apply for reconsideration to these schools. Pero again, it's not guaranteed pa rin. Diba? You can try, pero yun. Don't get your hopes too high. Diba? Ang best course of action pa rin is to really prepare for UP para yung first choice nyo, yung makuha nyo. Okay, sige. Next. And syempre, the other end of the spectrum is yung talagang dapat na goal nyo. Okay. Oblation Scholar and the Intermed program. So yan, Oblation Scholar is yung UPCAT top 50. Okay? So, syempre, ito talaga dapat yung i-goal natin, like be really, really competitive such that yan, nasa top 50 tayo. And I think di ba, lahat ng Oblation Scholar ay may score, di ba? Score na 99 plus sa lahat ng subjects. So, yun dapat yung i-aim natin. Di ba? And how do we do that? Talagang be consistent. Okay? Every day, dapat may fixed number of hours kayo to study, to review, and non-negotiable dapat yon. And ito, Intermed, this is a program in UP Manila kung saan accelerated program siya for doctors. Di ba? Usually doctors, yung program para maging doctor is, it usually takes 10 plus years. Pero sa Intermed yan, magiging doctor na kayo in just 7 years. And ito yung qualifications, top 25 male, top 25 female, at yan, may interview process pa yan. So, yun na, kaka-announce lang actually ng Intermed candidates last week. Or I think, yeah, it was this week. Kaka-announce lang ng Intermed candidates this week, tapos meron silang interview process pa after nilang makareceive ng letter na ito. Okay? At Oblation Scholar, this will be released July 2020, sa case nyo, July 2027. So, medyo mas matagal yung pag-announce nila ng Oblation Scholar. Ayan. So, punta na tayo sa mismong UPCAT, yung 4 na subjects na may encounter nyo. And I think ito rin yung order kung paano nyo siya ma-encounter. Ang hindi nga lang fixed is yung number of items. Pabago-bago yan. Pero yung figure hindi naman nagkakalayo dito. So around 80 items yung language proficiency, around 50 items yung math, around 45 items yung science, and around 80 items yung reading comprehension. So what can we get from this? Una, maraming items talaga ito. Like, nung nag-upcut ako, in a way, mauumay ka kasi 80 items yun eh.
Pero yung math at science, yan, ano naman, sakto lang naman yung difficulty nila. Pero ito, ah, the thing then about CUPCAT questions is that time pressured siya. Actually, kung titingnan natin or kung, nung in-evaluate ko nga yung UPCAT questions na na-encounter ko noon, kaya siyang sagutan na okay, medyo madadali lang ang UPCAT questions kung may unlimited time kayo. Diba? Madadali lang talaga siya eh. The thing that makes UPCAT hard is yung time limit nila. Kasi tingnan nyo to. Sa math, 50 items, 60 minutes. Ibig sabihin, meron lang kayong uh, 1 plus minute per question. Diba? And some math problems talagang medyo matagal. Diba? Matagal isolve. So, time pressure talaga to. Language proficiency, even, diba? Halos, think, mga 30 plus seconds lang to per question. Kaya nyo bang magsagot, diba? Ng 30 seconds ng language proficiency, ganun dapat kabilis yung pacing nyo. So, hindi lang dapat kayo masanay sa mismong question ng UPCAT, masanay din dapat kayo na sagutan siya ng mabilisan. Yan, may nagtatanong, multiple choice naman ba? Yes, multiple choice yung UPCAT. Yan, mas marami items ng limited time, sir, sample po ng madali. Yun, yung sample ng questions, didiscuss natin mamaya. Okay? Ay, teka. Yan, recorded, yes. At makikita natin sa YouTube channel natin na VJ Villafuerte. So you can check out our YouTube channel for that after this session. Math 60 minutes, yes, di ba? Kailangan talaga mabilis tayo. And sanayin na natin. Okay, yung math nakakaiyak. Ooh. Okay. Actually, most students na kausap ko, math daw talaga pinakamahirap na subject nila. Oh, ito na. Ang dami nagtatanong, right minus wrong ba ang UPCAT? Anong kailangan gawin? Wait lang. Ayan, next slide natin. Again baka kasi yung questions nyo, masasagot natin sa next slide. So, i-reserve na lang natin lahat ng questions until the end of the slide. Okay? Kasi hindi rin natin masasagot lahat yan eh. Kasi baka maubusan tayo ng oras. Oh, ito. One important thing that you should know about the UPCAT. Okay, wait lang. May nagtatanong kung naka-Filipino ba ang math ng UPCAT. May mga Filipino terms sa math. Sa lahat, actually. Kaya masanay na rin tayo doon. Pero hindi naman yun nakakalito. Okay? Madali lang din intindihan ang Filipino math. Like Tagalog lang naman din yan. Okay? Hindi sila magbibigay ng unknown, like deep Filipino term sa math such that hindi nyo na mababasa or maiintindihan. Hindi ganun. Kaya huwag kayong matakot dun. Okay? Ganun. Mas matakot pa kayo sa reading comprehension na Filipino kasi mabagal ako magbasa eh. Lalo na kung Filipino kasi ang hahaba ng words sa Filipino. Diba? So, dito yung mas katakutan nyo na Filipino. Okay, next. Ayan. So again, UPCAT is right minus 1/4 wrong. Okay, this is crucial. Right minus 1/4 wrong. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng correct answers nyo, ito yun, nandito yung breakdown. Lahat ng correct answers nyo, syempre may plus 1 point kayo. Lahat ng no answer, yan, walang madadagdag sa score nyo. At lahat ng wrong answer ay minus 0.25. So, in a way, syempre dapat kailangan tayo mag-isip bago natin i-lock in yung sagot. 'Di ba? Yun lang yun. Yun yung purpose ng right minus 1/4 wrong. Kailangan nyo pag-isipan ng mabuti bago kayo magsagot ng basta-basta. Pero yan, may nagtatanong ngayon. Given na ganito yung UPCAT, worth it ba na sagutan lahat? Like, let's say na meron akong 5 questions na hindi ako sure. Kanyari, hindi ako sure sa question na ito, huhulaan ko ba? Diba? Anong sagot? Sige nga, I want everyone to give their opinion. Answer or leave blank. Okay, answer, leave blank. Answer, answer. Yes, leave blank. Ayan, okay. Educated guess. Okay, sige, ito na. Ito yung sagot natin.
Actually, bago pala yun. Okay, bago yun. Bago yan. Can you solve this math problem? Okay, ito meron tayong math problem ngayon na in a way related pa rin naman sa UPCAT. Basahin natin at gusto ko na try nyo sagutan. In the math portion of the UPCAT, Isko was able to answer 45 items out of 50. Out of the questions, he answered 39 were correct. If the UPCAT implements a right minus one-fourth wrong, ito dapat tama kayo dito kasi in a way practice na to sa UPCAT. Given na alam na natin yung system sa UPCAT, ano ang score ni Isko? Ayun, okay. So, uniform naman yung sagot. 137.5. Paano nakuha yun? Or may 38, may 37. Okay, medyo iba-iba. Tingnan natin how we can answer that. So, sige. Breakdown natin yung ah, exam. Breakdown natin yung math part ng UPCAT na sinagutan ni Isko. Okay, so 50 items daw siya. Diba? 50 items yung math part. Ang sinagutan niya, ilan yung tamang sagot niya? Out of the questions he answered, 39 were correct. So yan, meron ka ng guaranteed 39 points. Okay? Tapos, Isko was able to answer 45 items out of 50. Ibig sabihin, ilan yung hindi niya sinagutan? 5. Diba? Meron siyang 5 hindi nasagutan. And of course, the rest or the remaining questions ay mali. Ilan yung maling questions niya? Ilan yung maling questions? 39. I-minus na lang natin, di ba? 39 plus 5, 44. Tapos 50 minus 44, this is 6. And so, yun, pwede na tayong makapag-compute. Kasi di ba, ito yung breakdown ng score. For every correct answer, may 1 point ka. So, automatic may 39 points na siya. For every blank answer, yan, 0 points yan. At for every wrong answer, minus 1/4 ng value nito. So, multiply muna natin. Yan, 6 times 1/4. Ano ba yun? This is, ano to? 3 halves, di ba? 3 halves or in decimal. O, yun dapat alam nyo na rin mag-convert ng decimal. Agad-agad. This is 1.5. Okay? So, dapat ngayon pa lang alam na natin 3 halves is equal to 1.5. Paano yun? You can get the answer by division. Diba? 3 over 2. Tapos ganyan yun na. Diba? Okay. So, ang final na computation natin is just 39 minus 1.5. And yun, tama yung karamihan na nagsagot. This is 37.5. Okay, sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, yan, practice natin yung arithmetic. Diba? Kasi arithmetic is one of the most used skill sa UPCAT. Okay, dapat ngayon pa lang alam na natin. Ito magbibigay ako ng arithmetic question. Dapat comment nyo as fast as you can. Okay, ito, mag-aano tayo. In a way, speed training na. Magdi-drills na tayo sa UPCAT. What is, bibigay ba ako ng mahirap? 25 plus 33. Ano yun? 25 plus 33. Okay, ayun. Bakit iba-iba sagot niya? Ayun, 58. Okay? Kaya, tama ba? Yun, 58. 25 plus 33. 58. What is, ito, sige, last na question. What is 75 plus 17? Oh, ayun, okay. Ganun if gusto nyo mag-train, ito if you want to parang train for the UPCAT, one good first step is practice your arithmetic. Yeah. Hindi lang sa addition, pati na rin sa multiplication. Okay? Sige. Sige, last na. Mag-multiplication naman tayo. Multiplication, maganda na i-memorize natin yung up to 12 by 12 table. Okay? So, lahat ng nasa 12 by 12 table, dapat memorize natin. Siyempre, may nagsagot, 144 daw. I did not mean that. Ang ibig sabihin lang nito is lahat ng nasa 12 by 12 multiplication table dapat alam natin. Okay, sige. Magtatanong lang ako.
Since mayroon na mga nagko-comment. What's 6 times 7? What's 6 times 7? Agad-agad. Yan, mabilis. 42. Ito, medyo mas mahirap. What is 11 times 12? Oof, ano yun? 11 times 12. Ayun, okay, di ba? Meron mga may mga nakaka-commit ng careless mistakes. Ang tamang sagot is, yan, 11 times 12 is 132. May nagsasagot, 121 daw. Hindi, that is 11 squared. Di ba? So, yun. Make sure na memorize natin ang multiplication table up to 12 by 12. Okay, so lahat ng, ano dyan, in between. And, ito may advantage na naman yung mga nag-common. Sino nag-common dito? Meron ba? Kasi sa common ko na ano eh. Ayun, merong isa na, ayun, marami. Ay, marami rin pala dito na nag-common. So, super useful ng arithmetic exercises nila para masagutan, di ba, yung upcut questions ng mabilisan. Common. Okay, common is parang math review center din na basically exercise. Arithmetic and reading exercises. Ganun. Okay? Sige, next. Study tips. Okay? Ito na. Nasa study tips na tayo. Ano yung makarecommend kong gawin nyo? Ba? Sa, saan po may common? Nationwide naman yung branches nila. Actually, oo nga, no? Medyo rare na makahanap ng common branch ngayon. Pero nationwide naman yung ano nila. Siguro hanap nyo na lang sa Google Maps. Ba? And in a way kasi late na mag-ano eh. At this point, kasi medyo late na rin kung magsisimula pa lang kayo mag-common. Ah, Kasi sa common, ang ginagawa nila is, syempre magsisimula kayo sa basic. Kasi kung hindi nyo pa master yung addition, doon kayo mapupunta. And kapag magsisimula kayo mag-common ngayong kalapit na sa upkat, medyo it's not a good idea na. 'Di ba? Kasi ayaw naman natin sayangin yung oras answering basic questions. Baka kasi matagalan pa kayo dun eh. Best course of action ngayon is yung mismong upcat coverage na yung aralin natin. Okay? So, wag na muna tayo mag-cram, 'di ba, na maghanap pa ng ibang anuhan. So, 'yun. Yeah, o mostly extra homework. 'Yun. Ayaw naman natin na pagsabayin pa siya sa upcat review natin at sa other schoolwork. So, ganun siya. Okay, study tips. Ito. Ah, Gusto ko munang may mga quotes muna akong or sasabihin sa inyo. Una is selective action. Okay, basahin natin yung quote na to by Steve Jobs. I am proud of the many things we haven't done as the things we have done. Innovation is saying no to 1,000 things. Okay, 'di ba? Alam natin, 'di ba? Apple or Steve Jobs, kilala sila for like innovation, 'di ba? Pero part of that innovation is declining or denying stuff or things na hindi naman kailangan gawin agad-agad. What do I mean by this? Okay, meron ako mga nakakausap kasi na students na sinasabi nila sa akin, ay sir, parang nahirapan akong mag-review sa CAT. Kasi, sabi niya sa akin, kwento niya, meron akong like competition, meron akong robotics competition na gusto salihan. At yung training namin kasi, daming nakakain na oras. 'Di ba? So, number one, yung robotics competition na yon is not necessarily, 'di ba? Hindi naman siya yung tinatawag na bad na distraction. Like, hindi naman siya yung pag-scroll, 'di ba, sa TikTok or yung pag-doom scroll, 'di ba? It's actually even productive. 'Di ba? Productive naman yung ginagawa niya na nagtitraining for a competition. Pero, even productive things, even some productive stuff, ay kailangan nating, ano to? Kailangan nating ipagpaliban muna. 'Di ba? Kung ang ultimate goal talaga ay yung upkat, ay makapasa sa upkat. 'Di ba? We have to let go of a few stuff, 'di ba? Or we have to let go of a lot of stuff. Some stuff na syempre obvious na dapat tanggalin, kunyari yung distractions natin sa social media, yung pagdo-doom scroll, yan obvious na kailangan tanggalin. Pero the not so obvious ones, yun yung hindi, or yun yung mahirap tanggalin sa atin eh. Sa mga
sa araw-araw natin, di ba, may mga bagay na seems productive but does not get us closer to our ultimate goal. Di ba, may ganun. So it is up to us to discern ano ba yung mga bagay na ganun. Okay? And say no to those things muna. Like, wag muna natin sila pansinin, wag muna natin asikasuhin or alalahanin kung pwede namang i-delay, di ba? Ang i-focus natin is yung ultimate goal talaga. Okay. Oh, ito pa. So, again, ito rin. Upcat is a habit scheme. Diba? Baka kasi may some of you na nahihirapan agad kasi na-overwhelm basically kasi ang daming kailangan aralin sa Upcat. Pero one thing that could help is ayusin na natin yung habits natin early on. 'Di ba? So, ano yung mga habits na nakatulong? Legit, ito, ginagawa ko pa rin to. Okay, even after graduating from college, I still do this. Kasi talagang yung productivity na mabe-benefit nyo dito, super, super dami. Okay, or super ganda. Una, try nyo as best as you can, huwag mag-phone 1 hour before bed. Okay? Bakit? Kasi, di ba, may tendency tayo mag-doom scroll. Di ba? Tendency tayo mag-check sa social media. And yung pagfo-phone kasi, bago matulog, would hinder yung sleeping, ano natin, ba, yung body clock natin. Mas mahirapan tayo makatulog kapag may ilaw na nagpa-flash sa mata natin. So, wala munang phone 1 hour before bed and better yet, put your phone outside your room before you sleep. Huwag nating ilagay sa drawer, di ba? Huwag nating ilagay sa kwarto natin. Ito, talagang legit. Meron akong student or meron kaming student na sinabi na ginawa niya to. Wala siyang phone sa room niya nung natutulog siya. Na-notice niya agad yung productivity. Diba? Yung productivity boost. Kasi hindi na siya tempted or sobrang layo ng phone niya kung matatempt man siya at dinecide na lang niyang matulog. Diba? So, it's good. And ito, importante din, try nyo, huwag kayo mag-phone 1 hour after waking up. Okay? Ito, this is crucial. Okay, bakit? Kasi nahalata nyo ba na we are at our most disciplined self right after we wake up? Kapag kakagising lang natin, tayo, yun yung state na may pinakamalaking self-control tayo. Okay? So, kapag iaano nyo na wala muna kayong phone 1 hour after nyo magising, ang gagawin nyo instead ay, syempre, aayusin yung kama, maliligo, magtututbrush, kakain. Kung gawin nyo muna lahat ng yun, ng walang phone, legit, manonotice nyo, sobrang productive nyo sa araw na yun. 'Di ba? And also, ito, yung, yung ano naman niya, kabaligtaran naman niya, kapag kakagising nyo pa lang, phone yung unang hawak nyo, yung buong day na is already doomed. Okay? Mapapansin nyo yun. Pagkakagising nyo, hawak nyo agad phone nyo, mapapansin nyo na lang, 3 oras kayo nag-scroll, 3 oras na kayo nag-scroll. And magsisimula yung araw nyo mga 12 noon na. Diba? So, ang daming nasayang na oras. Kaya, ito yung gawin nyo. Again, kung gusto nyo is picturean nyo to, lagay nyo sa ano, i-display nyo sa kwarto. Talaga, kasi, mukhang simpleng mga bagay lang sila. Madadaling gawin, pero sobrang laki ng productivity boost na natutulong nila. Okay? Sige. Next. And ito, ayan, mga productivity channels na recommend ko. Yan, Ali Abdal. Yan. And, ayan, ito na pala. So, ito rin, wag din kayo ma-fall sa trap pala. Okay, baka naman ang gawin nyo ay i-binge watch na lang yung mga videos niya. Di ba? Wag naman ganun. Okay? Ang gawin nyo lang is watch siguro 1 or 2 videos. Then after that, i-apply nyo yung mga natutunan nyo. Huwag nyo i-binge watch. Kasi sayang lang din sa oras nyo. Nag-aaral kayo for UPCAT eh. Huwag nyo naman ipanoorin lahat or lahat ng videos niya. 1 or 2 lang na sa tingin nyo applicable sa inyo. Tapos apply. Apply nyo yung mga sinasabi niya doon. Okay?
So yun na, again, hindi ibig sabihin na nag-plug in ako ng YouTube channel dito ay papanoorin niyo na yung maraming videos niya. Huwag din kayo mag-binge watch ng productivity videos kasi counterproductive yon. Okay, next. And ito, be healthy. Okay, hindi dapat tayo, ito yun ha, hindi dapat tayo nagpapalipas ng gutom. Ay, huwag kayong mag-annotate, guys. Okay? Hindi dapat kayo nagpapalipas ng gutom. Tapos, hindi din dapat kayo napupuyat. Okay, ito rin. Another truth, another no BS truth. Sa college or sa high school, di ba sa high school siguro, marami pa nakakapagyabang na, uy, alam mo ba, hindi na ako natulog kaka-review sa exam na ito. Alam mo ba, puyat ako buong araw. Kasi nireview ko yung exam na to eh. A lot of people use that as brag, as parang yabang na sobrang dedicated nila mag-aral na hindi na sila natutulog. In reality or in life, mali yun. It is not brag-worthy to say na puyat kayo or sobrang pagod kayo kakaaral sa isang exam. Di ba? Kung gusto nyo talaga yung best performance nyo sa exam, dapat kunin nyo siya when you are at your healthiest self. Okay? Dapat yan, nakakakain pa rin kayo ng maayos at nakakatulog kayo ng maaga. And dagdag na rin natin yung exercise. Di ba? Maganda din naman tumakbo or yung mga, may mga nagsastrava dito, di ba? Gawin din natin yon. Now, ito, another no BS tip. Okay? Siguro some of you, ito uy, stop nga, stop yung pag-annotating. Some of you, gustong gawin yung perfect routine na, ay, gagawa ako ng routine kung saan talagang 100% productive ako. Wala dapat oras na nasasayang, dapat every hour, either nag-aaral, kumakain, or natutulog lang ako. Wala dapat wasted time. Pangit din yan. Okay, pangit din yan. Again, hindi maganda na gumawa ng perfect routine. Okay? Bakit? Kasi, through time, you will hate your routine. 'Di ba? I-dread nyo yung araw-araw nyo. Kung puro aral-aral na lang kayo, 'di ba? I-dread nyo yan. Hindi sustainable. Dapat yung routine nyo, yan, your routine does not have to be perfect, pero it has to be sustainable. Anong ibig sabihin nun? It should motivate you enough. 'Di ba? It should motivate you enough para gawin siya consistently for uh, ilang months na lang? 3? Yan, for 3 months. 'Di ba? Kaya, yun yung kailangan nating itatak sa isip natin. Your routine should motivate you such that magagawa nyo siya consistently. So, magsama kayo ng leisure din naman. Like, hang out with friends, ganun, exercise, manood ng sine, okay lang. Hindi na, basta wag excessive, 'di ba? Ayan. So, ito, may marami nagtatanong saan ba natin ipopost yung live natin. Ito, meron tayong YouTube channel, VJ Villafuerte. And actually, yan, kung gusto nyo mapanood yung previous iterations ng UPCAT reviews natin, yan, pwede nyo mapanood dito. So, yung recording na to, as well as yung recordings from last year, nandito na rin sa YouTube channel. And yun, mas marami kayong questions na pwedeng pagpraktisan. Okay, next. May nagtanong, how many hours po ba dapat? So, yan, may nagsabi na, as long as hindi ka mabe-burn out, sa akin, enough na siguro yung 3 hours. 3 hours per weekday. Okay. Basta consistent. Ito meron pang, ay sige, nasa next slide ko naman siya. So, yan. Next is gamify your life. Ba? Gamify natin yung life natin para naman hindi siya ganun ka-boring. 'Di ba? So, ito yung mga apps na nakatulong sa akin sa pagre-review. Okay? Hours na magre-review, yes. Mga 3 hours. 3 hours, Monday to Friday. That's a good balance na. So, ito, yan, pwede nyo picturean, pwede nyo i-search agad sa App Store. I think meron din naman siya sa Play Store. So, TickTick is a checklist na ang pwede nyo gawin sa checklist na to is to list down lahat ng subjects na kailangan nyong i-review for the week. At kapag natapos nyo na yung subject na yon, yan, just tick. 'Di ba? And ano yung nagagawa nito? Psychological siya. Kasi, knowing
na nakokompleto nyo yung mga checklist nyo. Diba? Gives you a sense of fulfillment. Diba? Gives you a sense na, uy, natatapos ko yung mga inaaral ko. I am more motivated. Diba? Again, part of reviewing is just motivating ourselves. Diba? Motivating yung brain natin na gumawa pa or na i-sustain pa yung routine natin. Okay. Next, habit tracker. Anong ginagawa niyan? Basically, kung nakapag-review kayo sa araw na yon, yan, pwede nyong yan o, like, i-shade. Diba? And aim for every box here na ma-shade. Diba? Yan, para malaman nyo gaano kayo ka-productive over the months. Diba? Na-shade nyo ba halos lahat ng boxes na nandito? Or bungi-bungi? So, ganun. Makakakita kayo ng overview ng productivity nyo. And ito, days event countdown. Basically, this just gives you the number of days before the upcut. So, kung i-install nyo to ngayon, tapos iset nyo na countdown until August 1, every time na bubuksan nyo yung phone nyo, makikita nyo 84 days na lang before upcut. Diba? So, a good amount of pressure. Diba? Para naman ma-remind natin yung sarili natin na kailangan maghabol. Okay? Sige, next. Teach the topics. Okay, ito one way to know na master nyo na talaga yung topics is kapag natuturo nyo na siya sa ibang tao. Diba? So try sa study group nyo or sa friend group nyo, ituro nyo or magturuan kayo ng mga topics, 'di ba? Para 'di ba, nasi-synthesize kasi sa isip natin 'yan eh. Yung mga topics na inaaral natin, if we put it into our own words, mas maintindihan natin sila. Alright, next. Eliminate distractions. Ito talaga. I cannot stress this enough. I want you to consider. Ito after this session, siguro pag 9 p.m. na, after this session, I want you to consider na i-delete muna. I-deactivate muna natin Facebook, TikTok, ano pa ba? Mobile Legends, ano to? Roblox ba to? Ayun. Ano pa yung mga nilalaro nyo? Yeah, curious ako. Mobile Legends, Roblox, ano pa? CODM. Okay. Genshin, Minecraft. Ayun. Valo. Ayun. Among Us. Okay, yun. Lahat ng yun. Again, ito yung kailangan isipin nyo. Okay? Sa ngayon, ito na yung 3 months. Ito yung iisipin nyo sa mga nahihirapan pa rin i-delete. I want you to think about this. The next 3 months, okay, yung susunod na 3 months natin is probably the most important 3 months of your life. Diba? So far. Kasi this will determine kung saang college kayo pupunta. Diba? So I want you to think about that. Yun na yung pinaka-pivotal na 3 months nyo sa buong buhay nyo sa ngayon. Diba? Kasi, diba, college, kapag makapunta tayo sa magandang college or mas marami tayong options na college na papasukan, mas marami tayong opportunities. And those opportunities will carry over sa ating career and even sa life. Okay? If you think about it, the next 3 months is going to determine the rest of your life or is going to play a big part sa buhay nyo. Okay? Kasi magki-carry over yan sa career eh. 'Di ba? So, given na ito na yung pinaka-importanting 3 months ng buhay nyo. 'Di ba? Siyempre, ano ba ang 3 months ng walang Roblox, walang Mobile Legends? If ang ano naman nun, ang exchange naman nun is, 'di ba, more opportunities sa ating career, more opportunities na pwede mapasukan na college. Right? So, no-brainer. Para sa akin, no-brainer na yun. Siyempre, aanuhin ko yan. I'm willing to give up those distractions, yung pagdo-doom scroll. In exchange for that, yung opportunities na makukuha ko. Diba? Okay. Next. Ito. Ito yung mga kailangan din natin stop. Diba? May mga naririnig ako mga ganitong sinasabi sa akin eh. Una, marami nagtatanong, average student lang po ako eh. Diba ako makapasa sa UPCAT? Okay. Now, I want everyone na wag nang isipin ito. 'Di ba? Bakit? Kasi even thinking about this,
ibig sabihin nun talo ka na. 'Di ba? Parang your mindset is already down. 'Di ba? And syempre, mas mahirapan tayo ma-motivate mag-review kung ang tingin natin sa sarili natin ay like maliit lang. Huwag ganun. Okay? Ang mas nagde-determine ng pagpasa natin sa UPCAT is sino yung consistent. 'Di ba? Sino yung nakakapag-aral ah every weekday or almost every day until the UPCAT. Ba, sino yung consistent? Kasi not a lot of people can do that. 'Di ba? A lot of people, syempre, can pull all-nighters, can magkakaroon ng peak, 'di ba? May peak ng productivity, tapos after that, hindi na ano, hindi man nag-waver na. If you can, kunyari, ito yung study habits ng lahat. Okay, ito tingnan nyo. Kunyari, ang productivity ng karamihan ng tao is ganito. May peak sila, tapos halos wala lang, patenga-tenga lang, and then after, pagka palapit ng upcat, yan, tumataas ulit yung kanilang productivity. Huwag ganun. Ang mas magandang graph is pag ganito. Diba? Consistent. Yan. Kahit hindi naman ganun kataas, basta na-maintain nyo yung ganitong level until the upcat, that's better. That's a whole lot better than yung first na graph natin. And ito, sa board exam kasi, okay, yung try lang ng try, this is more applicable sa board exam. Kasi marami nagsasabi na, ay, hindi ka nakapasa. Try lang ng try. Diba? Until makapasa ka. Huwag ganun. The better way to think about this is, ay, bumagsak ka ngayon sa exam mo. Let's say sa exam mo. Ay, bumagsak ka ngayon. Anong pwede mong gawin the next time such that hindi na yun mauulit? Ganun dapat. Huwag yung try lang ng try. Kasi that means na you are expecting a different result while trying the same things. And lastly, ito mga pinalad. Hindi po kasi ako pinalad makapasa sa UPCAT eh. Yung mga iba pinalad, ako hindi. Hindi rin ganun. Kasi yung pagkakapasa natin sa exam or sa UPCAT is not dependent on yung luck. Di ba? Pinalad, di ba? Luck. It is more dependent on our efforts. Yan, yung efforts natin, hindi luck. So, in control tayo doon. Kaya, wag natin i-entertain yung mga mindset na ito. Okay. Sige, next. Yan. So, syempre, another way to study is, syempre, copy others. Okay? Copy others, basically, kung may kilala na kayo na nakapasa sa board exam, ay, sa board exam, sa UPCAT, tulad ng tinanong ko kanina, di ba? Kung sila yung tanongin nyo. Kasi sila ngayon yung best source nyo on what to do to pass the UPCAT. Di ba? Yung mga nakapasa na. Right? So, kung may mga friends kayo, kung may mga upper years kayo sa school, naka-close nyo, tanungin nyo legit sila. Sila yung may pinaka magandang mabibigay na tips sa inyo. Okay? Another way is ito yung magandang study habit ng isang student namin nun sa civil engineering. Ang ginawa niya basically is inulit niya ng 4 na beses. Okay, di ba sa UPCAT, di ba meron tayo mga checklist dyan ng lahat ng topics na kailangan reviewin. Ang akala ng ilan, or ang akala ng karamihan is, i-review natin yung checklist na yun one time, di ready na tayo sa UPCAT. Huwag ganon. Okay? Kasi nakakalimutan natin yung mga topics eh. Prone tayo makalimot kapag hindi na natin naaaral recently. 'Di ba? So, ang ginawa niya, 4 na beses niyang inulit. And 4 na beses niyang pinadaanan yung topics until until maging expert na siya. 'Di ba? Ano yung naging result? Ito, very impressive yung na-achieve ni Isabella kasi working student siya. Yan, may full-time work siya. Monday to Friday, meron siyang trabaho. Pero, nung nag-take siya ng board exam, ayun, top 10. Di ba? And it is, noong time niya, it is unheard of na maging top-notcher ng merong full-time work. So, syempre, kung kaya niya, kaya niyo rin. And paano yun magagawa? Time management lang talaga. Okay, be honest with yourself. Talaga bang productive yung araw nyo? Or nagsiscroll lang ba kayo? Okay? Yan. And answer, answer, answer.
Okay? Talagang the name of the game is kung ilang practice questions yung nasagutan nyo sa review period nyo. 'Di ba? Kaya ayan, meron naman diyang mga pa-free mock exam. 'Di ba? Marami kayong makikita sa groups. Pa-free mock exam na yan, pwede nyo i-test sarili nyo, i-score nyo sarili nyo, ilan ba makukuha nyo. And sagot lang kayo ng sagot until ma-perfect nyo yung mga mock exams na yun. Ganun. Yan ito, yan logo ng ChatGPT. Meron na rin tayong AI to help us study, 'di ba? Paano niyo pwedeng gamitin yung AI? Mag-generate ng question, 'di ba? Like generate me 50 questions on like UPCAT math or UPCAT science. Agad-agad bibigyan niya kayo. So, very useful na function ng ChatGPT na pwede niyong gamitin. So, use AI, use every helpful resource that you can get. 'Di ba? Kasi marami naman sila, kailangan nyo lang maghanap. Okay. And ito, yan. Last slide na ba ito? Yan. Okay. Last slide, discipline versus motivation. Okay, so ito rin yung graph na pinakita ko kanina, 'di ba? Pag nakasalalay kayo sa motivation nyo sa pagre-review sa UPCAT, syempre at first, yan, mataas motivation natin. Pero bababa yan ng bababa kasi hindi na natin na maintain eh. Tataas ulit yan kapag malapit ng UPCAT kasi nagka-cram na tayo. Okay, wag ganon. Dapat, ayan, consistent. Consistent tayo all throughout or kung gusto nyo, pag ganito yung graph. Saan mataas din talaga yung i-review nyo just before the UPCAT. Pero this is better. This graph or this chart is better than this chart. At makikita nyo, mas effective. Mas mataas ang makukuha ng student na ito kaysa sa dito. Okay, and tingnan natin yung quote. Okay, here's the reality. Being inspired doesn't happen every day. You will have days when you just don't want to do anything and yet you need to move. That's when discipline enters the picture and many times the discipline outlasts the inspired. Okay, so yun. Dapat talaga mag-rely tayo sa discipline natin, hindi sa motivation. Okay, so yan. Meron na mga nagtatanong, hindi pa daw sila nakaka-receive. Nag-enroll na daw sila pero hindi pa nakaka-receive ng confirmation. Wait lang po tayo kasi medyo marami po kaming sinesendan ngayon ng confirmation. Pero guarantee namin na lahat ng nag-enroll ay makaka-attend sa review group natin on May 11. So Monday na yung start ng review program natin. At ito yung itsura niya. Diba? So makikita nyo, meron tayong mga channels at dito sa ilan sa mga channels na ito, pwede kayong magtanong. Diba, kunyari, may question kayo about algebra, tanong nyo lang dyan. Statistics, tanong nyo lang dyan. So, sasagot naman yung mga instructors natin. And happy kami na tulungan kayo maintindihan yung mga lessons natin sa program. Alright? Sige. Ayun, sige. Okay. Last few slides before we check out some sample problems sa math. Tapos mag-Q&A na rin tayo. Ito, common mistakes Common mistakes ng mga nagre-review sa UPCAT is number one, only attending lectures. Okay? Baka kasi some of you may review center pero nag-a-attend lang. Ba? Parang nagtitake lang ng attendance. So, wala nang iba. At siguro some of you nakikinig. Di ba? Nakikinig sa lectures pero even that is not enough. Okay? Hindi sapat ang makikinig lang kayo sa lecture. Hindi rin sapat na makikinig kayo at nagtitake notes kayo. Hindi rin yun. The sufficient way to review is dapat may time kayo dedicated on your own. Okay? Dapat after ng lecture, dapat aralin nyo rin on your own. Masanay kayo na mag-solve ng mga questions na mag-isa lang kayo. Kasi kapag, syempre, nakadepende lang tayo sa pakikinig sa lectures, edi magiging dependent na rin tayo sa mga problems. Pagka upkat na, edi magugulat kayo. Hala, hindi ako sanay sa pagsasagot ng problems on my own. Nasanay ako na meron akong pinapakinggan. Pag ganun. Okay? Dapat magsagot din tayo ng sarili natin ng walang katulong. Okay? At kapag talagang hindi nyo na masagutan, doon kayo mag-ask ng help. Okay? Ito rin, marami rin ako nakikita only saving PDFs. Ang daming ang files sa computer nila.
hindi naman nila binubuksan. Gamitin nyo lahat ng mahanap nyo. Siyempre kasi, di ba, answer, answer, answer. Okay? Not asking for help. Okay, so kapag enrolled kayo sa review program namin, pwede kayo magtanong, di ba? If you are having difficulty dito sa math problem na ito, itanongin nyo, di ba? Sasagot agad yung instructor at i-explain nila. And ito, cheating or using a calculator, syempre, wag tayo mag-cheat sa review kasi wala rin namang point. Okay? So, at wag kayo gagamit ng calculator kapag nagpa-practice kayo. 'Di ba? Kasi baka masanay kayo eh. Okay. So, yan. Homework. Sige, wag na muna. Nagbigay ako ng homework sa inyo. Pero ito yung mga recommend kong i-memorize nyo. I-memorize nyo, dapat alam nyo na sila before kayo mag-take ng UPCAT. Kaya una, syempre yung ginawa lang natin kanina, mental arithmetic. Yan, multiplication table ng 12 by 12. Fraction to decimal conversion. So dapat, kunyari, 3/8. Alam nyo ba kung ano ang decimal equivalent ng 3/8? Sino nakakaalam? 3/8. Ayun. Okay? 3/8, 0.375. Dapat mabilis. Okay? Dapat mabilis kayo dyan. So, next, simple exponents. Dapat yung 5 cube. Sige nga, ano yung 5 cube? Alam nyo ba ngayon? Yan, 125. So, yung mga mabibilis sumagot, yan, meron na kayong advantage sa UPCAT. Diba? Mga hindi pa alam, yan, I suggest na brush through nyo ito. Unit circle, dapat memorize na rin natin yan. Pythagorean triples, yan, may video kami. Actually, yung mga ito, may video kami sa YouTube or sa INB page. So, panoorin nyo na lang. And symbols of common elements. Sige, ito. Magsasabi ako ng element, sabihin nyo yung symbol. Gusto nyo ba? May ano tayo? Unit circle. So, sige. Sabi ako ng element, sabihin nyo yung symbol. Ano ang symbol ng gold? Okay, mabilis. Okay. Ito, hirapan natin ng konti. Ano ang symbol ng lead? Oh, nice. Kala ko ano kayo doon. Sige, hirapan natin. O, hirapan natin ng konti. Last na symbol na. Anong symbol? Ano kaya maganda? Ng Mercury. O, yun na. Last na, Mercury. Madali lang din yun. Okay, HG. Okay, so yun. Mga common elements. Maganda na ma-memorize na natin yung symbol kasi yan, very advantageous yan sa chemistry part ng science. Okay. So, Q&A, tapos noon mag-aano tayo ng ilang math problems. Diba? Mag-discuss lang tayo ng ilang math problems. Tapos, yun. Matatapos na yung day 1 natin. So, let's dedicate 5 minutes for Q&A. Sir, meron po bang periodic table? Wala. Okay? Walang periodic table sa UPCAT. Kailangan familiar tayo doon. Okay? How to join yung review group natin. Meron tayong marireceive na email. Okay? So, wait na lang tayo kapag hindi nyo pa nare-receive. Okay, regarding the question earlier, what if, teka lang okay, kung ano yung, okay, may mga tanong, what if daw yung 92 mo ay already 95 in another school? Actually, hindi natin alam kung paano yung deliberation ng UP for that. Ang alam lang natin is may konting advantage or may konting pataas na grade na binibigay sa mga science high schools. Okay? Yun. Pero how much it affects, hindi natin alam. Sir, ask ko lang po if ang second choice is UP Open University. Paano po system nila? Wala ko siyang masyado nagsabi kung paano yung experience nila. So, question, bakit mo pinili yung UP Open University if you don't know kung ano yung system nila? Kasi ako, hindi rin ako familiar sa UP-OU eh. Ang alam ko lang online yung pag-conduct nila ng courses, pero aside from that, hindi ko na rin ano. Ang alam ko lang is yung mga face-to-face na UP campus. Okay. Any tips sa reading comprehension? Practice lang talaga ng magbasa ng mabilis. Some siguro
would find yung skimming. Diba? Yung pagsiskim ng mga details useful. And last tip sa reading comprehension is read the questions first. After that, hanapin nyo yung keywords ng question na yun sa mismong paragraph. Para hindi nyo babasahin yung buong paragraph, ifo-focus nyo lang kung anong hahanapin nyo. If mag-shift ng ibang course, magiging irregular po ba? Okay. Hindi naman. Kunyari, first year kayo mag-shift, kung saan GE pa lang lahat ng subjects nyo, hindi naman kayo magiging irregular kasi ang first year nyo ay common subjects lahat. Diba? Halos lahat ay common subjects. So, better if you shift early para hindi kayo maging irregular. Bawal, syempre, gumamit ng calculator. Okay. Pwede po ba mag-change? Yes, pwede mag-change ng campus and course after UPCAT. Well, provided na qualified kayo. Pero hassle lang din. Hassle na po mag-iba ng choice nyo. Okay? Sir, what are the hobbies of fast readers and critical thinkers po? Well, I think that from that question, makikita na rin natin yung sagot. Hobbies of fast readers, syempre, yung mga nagbabasa ng books. Okay, so fiction, non-fiction, dapat talaga may passion. May passion kayo na magbasa ng book kahit hindi required. Ayun. So, ano pa? Pwede po ba, sir, may copy ng formula? Hindi. Well, ito. Siyempre, bawal magkaroon ng copy ng formula sa exam. Pero, a workaround na pwede niyong gawin is, well, ilagay niyo sa short-term memory niyo yung mga formulas na mahahaba. Tapos, when the exam starts at binigyan na kayo ng scratch paper at pinayagan na kayo magsulat, doon nyo isulat na mabilisan lahat ng formulas para hindi nyo na sila kailangan alalahanin. Titingnan nyo na lang kung anong part ba ng scratch paper nyo sinulat siya. Pero syempre, kailangan maghintay tayo. Hindi pwedeng agad-agad tayo, 'di ba, magsusulat ng formula, hindi pa tayo pinapayagan. So, 'yun. Need i-memorize yung atomic masses, hindi naman, hindi kailangan i-memorize 'yon. Pero useful kapag memorize natin atomic masses ng common elements tulad ng oxygen, hydrogen, mga ganun. Pwede, okay. Yung iba na sagot ko na, so hindi ko na siya sasagutan ulit pa. Okay. Wait. Ala, 40 na yung questions nyo. Magpipili na lang tayo kasi baka maano pa tayo eh. Ma-late pa tayo ng end kasi may math lessons pa tayo na kailangan daanan. Yes, available pa. May slots pa tayo for June and July. And if you want, if interested kayo mag-enroll, just check our page. Like, nandun yung link para makapag-enroll. And Monday na yung start. Okay, so pwede pa naman humabol. Okay, next. Okay, may recommend daw. Do you recommend, meron siyang minention na reviewer, di ba? Any reviewer naman would help, di ba? Basta ang make sure lang natin na masagutan siya. Hindi yung bibili tayo ng mga reviewers pero hindi naman natin gagamitin. Okay? Sir, may influence po ba ang pag-take ng UPCAT? Ha? Isang beses nyo lang pwedeng i-take yung UPCAT. Okay? Paano po yung transferring process? Again, let's worry about that kapag lumabas na yung UPCAT results. Huwag nating ito yun, may nagtatanong, paano po ang transferring process? Huwag niyo muna alalahanin yun, syempre. Kasi wala pa naman tayo dun eh. So, sayang lang yung oras natin at yung brain power natin sa kakaisip nun. Let's cross the bridge when we get there, di ba? Yung sabi nga nila. Ilang days? Dalawa. Dalawang araw yung free review, Saturday, Sunday. Okay? Next. Pwede po ba, sir, may copy ng... ilang beses na yun. Bawal magkaroon ng copy ng formulas. Okay? Ano tips nyo? Sige, ito na. Math. Sige, ito na. Mukhang mas mabilis kayo magtanong ng question kaysa sa masagot ko sila. So, marami nagtatanong ng math. Let's go with math. Okay. Sige, ito pala.
If you want to follow me, pero di ba sinabi ko lang kanina na wag tayo mag-Instagram or mag-Facebook. Pero, yan, bago nyo i-delete. Kasi i-follow ako, VJM Villafuerte at Instagram. Okay, sige. Oh, pala. So, the next slides ay para na sa pag-practice natin sa math. Okay, so ang next na questions na ibibigay ko sa inyo ay in a way upkat level difficulty na sila. Para meron na kayong taste, 'di ba? In a way may taste na kayo kung ano gaano kahirap ba ang mga questions sa upkat. Okay, ito 'yon. Oh, una, ayan, question, which of the following is divisible by 12? 2778, 780, 2782, 2784. Okay, yun, yung nagsasagot ng B. B. Okay. So, una, siguro ang gagawin ng karamihan is, di ba, divisible by 12, edi i-divide ko by 12. Pero that is so hassle. Yeah. Kasi try nyo nga, 2778, tapos divide nyo by 12, paano yan? Matagal, di ba? Ano yun? 2, 24, mabagal. Huwag ganun. Okay? The better way is to know the divisibility rules. Paano ba ang divisibility rule ng 12? Hindi rin natin alam. Baka kasi ang alam natin ay yung single digit lang. Pero, di ba, alam dapat natin ang divisibility rule ng 3 and 2. Ay, 3 and 4. Okay? Okay, kasi pwede nyo actually i-combine ang divisibility rules. Di ba? Divisibility rule ng 3 is what? Ano ang divisibility rule ng 3? Dapat yung sum ng lahat ng digits ay divisible by 3. Yan, yung sum. Tama. So, i-add nga natin doon lahat. I-add natin. 2 plus 7 plus 7 plus 8. Ano yan? Dapat mabilis. What's that? 2, 7, 7, 8. What's that? 15, 17, 7, 24. Okay. Ito naman, 2, 7, 80. 17. Dapat mabilis ha. 2, 7, 82 is 15 plus 4, 19. 2, 7, 84. This is 15 plus 8, 23 plus 20. Ha? 21? Ayun, 21. Tama ba? 15 plus 4 plus 2 yan, 21. Okay, so dapat yung sagot natin ay divisible by 3 pa rin, yung sum ng digits niya. So, automatically, wala na to, wala na rin to. Diba? So, yung dalawa na lang ipagpipilian natin. Doon naman natin titingnan yung divisibility rule ng 4. Ano ba ang divisibility rule ng 4? Ano ang divisibility rule ng 4? Last two digits dapat divisible by 4. So, ang titingnan lang natin is ito at ito. Diba? Ano kaya dyan ang divisible by 4? Siyempre, bakit A ang sagot niya? 84, di ba? Obvious na 84 ay divisible by 4 kasi both 8 at 4 are divisible by 4. So, pwede niyo yung i-divide kung gusto niyo talagang 84 divided by 4, madali lang i-divide. This is 21. Okay, sige. May nagpapaulit. Nakaalala ng question na ito kasi sinolve daw ni Ma'am Sachika. Okay. Again, may nagpapaulit. So, ulitin natin. You can actually combine yung divisibility rules ng 3 at 4. Una muna, i-check natin kung divisible ba siya by 3 by adding yung digits ng lahat ng nandito. I-add natin 2 plus 7 plus 7 plus 8. This is, ano ulit siya? 15, 22, 24. 24. Okay, 2780, this is 17. 2782, this is 19. 2 plus 7 plus 8 plus 4, this is 21. So, 24 and 21 lang yung divisible by 3. Diba? And kapag lalagyan naman natin siya ng divisibility rule by 4, obvious na rin na 84 yung sagot. Diba? Okay. Bakit po gumagana yung ganong logic? Yes, divisibility rules. And also, ito ano ba ang divisibility rule ng 6? Kaya anong divisibility rule ng 6? Can anyone, di ba? Dapat divisible siya by both 3 and 2. That's actually the same concept. Di ba? Kasi 3 and 2, when multiplied together, become 6. Di i-combine nyo na lang yung divisibility rule ng 6.
Another example, ano ba ang divisibility rule ng ano ba? Ng 10? Wait lang. Ano ba ang divisibility? Tama ba? 10 ba yung magandang example? Okay. Ano ang divisibility rule ng 10? Last digit is 0. Okay. Actually, pwede natin gawin, i-combine na lang natin yung divisibility rule ng 2 and divisibility rule ng 5. Okay? Ano ba ang divisibility rule ng 5? Ano ang divisibility rule ng 5? Dapat nag-e-end sa 0 or 5. Diba? Tama? Pero kapag ginawa natin yung divisibility rule ng 2 dyan, automatic eliminated na si 5 kasi hindi naman siya even. Diba? So, again, yung concept is actually na-apply na natin. Diba? This applies to 6, this applies to 10, this applies to 12. Ganun siya. We can actually combine divisibility rules. May nagtatanong, paano pag 13? Meron talaga tayong mga numbers na mahirap. Mahirap hanapan ng divisibility rules. And so, we have no choice but to divide. Brute force. May mga ganun talaga na cases sa UPCAT. Brute force na lang natin. Yan, 2784 sagot. Okay, ito. Which of the following lists of numbers is in increasing order? Okay. HBU, ano yan? May method po sa 13. Baka meron kayong nabasa na method sa 13, pero up to you na lang kung gusto nyo ba i-memorize yung method na yun. Okay, B daw. Okay. Let's see, B. Okay, C. Yung mga iba nagsasagot ng C. B. Okay. So dito, increasing order daw, ang gagawin natin is tingnan na lang natin yung alam na natin. So 0.93, we already know what that is, di ba? Yan yung pinakamadali. 0.92 na naka-underline, ano ba yan? This is, ano yun, 0.9292. So yan siya, right? Inuulit lang basically, 0.9292. Pero 83 over 90, medyo mahirap. Tingnan nga natin, may mai-eliminate na ba tayo? Okay. Kung kunyari, nagmamadali kayo sa UPCAT, ano yung pwede nyong i-eliminate na? Syempre, we can eliminate A. Okay? Hindi na dapat natin i-consider yung A. Bakit? Kasi tingnan nyo to. Ito pa lang, oh. Agad-agad, mas malaki daw 0.92. Hindi. Syempre, 0.93 ang mas malaki. So, wala na si A. Okay? Next. Okay, yan. Sige, next na tayo. Yan. Kailangan lang natin malaman nasan ba si 83 over 90 sa linyahan. So, dito, I think, ay, kailangan na nating i-divide talaga. Pero madali lang naman yan. Tingnan nyo, 83 divided by 90. So, dito din useful yung pag-memorize natin ng multiplication table. Ba? So, ano yan? This is 9, ba? 81, 20. Tapos 92. Diba? Ganun. Simple division lang to. So, 18. Ang difference niya is 2. So, makikita nyo, yun, 9, 2, 2, 2, 2, something, ganyan. So, 2 repeating siya. That means, ano yung sagot? Ano yung pinakamaliit sa ngayon? Anong pinakamaliit? Pinakamaliit pala si 83 over 90. Kasi 0.92222 siya. Ito naman ay 0.9292. Okay, again, i-remind ko ang lahat na ang questions na fina-flash ko ngayon, yun na rin yung difficulty ng UPCAT. 'Di ba? Halos ganun na din. So kung nasagutan nyo lahat, nasagutan nyo both, and then you're off to a good start. 'Di ba? Ibig sabihin, meron na kayong parang grasp sa topic sa UPCAT. Pero kung hindi pa, yan, it is a signal for you na kailangan natin maghabol. Ba? Kailangan natin habol para yan masagutan. So ito, final answer is 83 over 90, 0.92, 0.93. Next. Okay, which of the following is not part of the set of rational numbers? Oof, paano kaya to? Okay.
B, hindi ko na po alam. Hala. A, ano ba? Ano pa? Ang sagot ng iba? B, A, B, D. Okay, hala, konti lang. Okay, konti lang yung nakakuha ng tamang sagot. Una, which of the following is not part of the set of rational numbers? So, ang tinatanong dito, ano daw ang irrational? Which of these is irrational? Ngayon, kayo ba? Ano yung, ano yung ginagamit yung palatandaan or yung ginagamit yung indicator kung rational ba ang isang bagay o hindi? Okay. Ano bang ginagamit yung indicator? Ito ito yung pinaka-useful na nalaman kong indicator. Okay, ready na ba? How do you know if a number is rational? Okay, rational siya if yung next decimal place alam nyo. Like, mape-predict nyo yung next decimal place niya. Gets ba? Yun. That's the parang foolproof method para malaman kung rational or irrational ang number. Rational if it is predictable. Predictable. So, let's say ganito. Okay? Rational just means predictable. Sa letter A, mape-predict ba natin? Alam ba natin yung next decimal place niya? O ano? Ano yung next decimal place na to? Hoy, alam natin. Alam niyo dapat. Yes, or may isa nakatama ng sagot. Ang next decimal place nito ay, huy, bakit kaya? Next decimal place nito ay 0. So guys, anong next decimal place nito? 0 pa rin. Next decimal place nito, 0 pa rin. Kasi hindi naman sinabi na magko-continue pa siya. Wala naman tayong dot, dot, dot. Okay? So we have predicted all, actually all the decimal places. Puro 0 na yan. Okay? Kasi tumigil siya eh. Okay? O next, ito, mapipredict ba natin yung next decimal place na to? Anong next decimal place niya? 1. O, di ba? O, yun. Ibig sabihin, both A at B ay rational. How about this? Hala. 289, square root of 289 at 280. Paano yung ano natin dyan? Anong gagawin natin dyan? Okay. Now, ito yung kailangan yung alalahanin. Kapag yung number ay nasa square root, kunyari, square root of 2. Kapag yung number ay nasa square root, irrational na yan. Irrational. Kaya kanya, square root of 2, that is an irrational number. Puwera na lang kung yung nasa loob ng square root ay isang perfect square. Kunyari, square root of 4. Yan, square root of 4, perfect square siya eh. Diba? Perfect square ang square root of 4, so we can make this 2. Diba? And 2 is alam natin, isang rational number. Yan, rat. Now, kailangan na lang natin malaman dito, ano ba dito ang perfect square? Perfect square ba si 289? O perfect square ba si 280? O, ano dyan? Wala, di daw ang sagot. Okay. 289, ano ba to? Okay, isang tip ko para makahanap ng mga perfect squares. Kailangan natin mag-isip ng number kung saan kapag in-square nyo siya, kapag in-square nyo yung number na yon, ang last digit niya ay 9. Sige, can anyone tell me? Give me a number give me a hindi pala number. Give me a digit. Give me a single digit. Single digit kung saan ang kapag in-square natin siya, ang last digit niya ay 9. Yun, may mga nagsasabi. 3 daw, yes. Kasi 3 squared is 9. Di ba tama? And one other thing, aside from 3, 7 din. Di ba? Kasi 7 squared is 49. So pareha silang ganun. So when predicting kung ano ba ang square root nito, may mga candidates na tayo. So, di ba? Pwedeng 13, pwedeng 17, di ba? Ganon. So, nag-end sa 3 at 7. So, try nga natin. Ano ba ang 13 squared? In a way, dapat memorize na rin natin. Or kasi ilang beses ko na naano yung 13 squared. May mga nagko-comment na din. 13 squared ay 169. Okay? 17 squared is, actually, hindi na natin kailangan, ayun. Try nyo nga. Kung gusto nyo i-prove 17 squared, edi i-brute force nyo.
9, 11, 17, 289. So, yun. 289, malalabas nyo pala siya. 289 kasi is square root of 17 squared or equal sa 17, which is rational. So that means, ito na lang yung only choice na hindi na i-eliminate. So, sagot natin is letter D. So, yun. Okay, malapit na tayo matapos, pero magsagot pa tayo ng ilang questions. O yan, bilis. Dito, mabilis dapat. Kaya nyo bang, kaya nyo bang isolve to? Simple PEMDAS. Again, madali lang isolve, pero mahirap isolve within the time limit. Oh, anyone, bilis, bilisan nyo. Like, tingnan natin kung sino yung pinakamabilis makakasolve nito. A, B, C, or D. Oh, yala. Isipin niyo maayos. Actually, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Okay, meron na. Nice. Okay, mabilis yung isang person na yon. Ah, again at first glance, 'di ba? Ano to? Parang PEMDAS lang naman, 'di ba? Sobrang dali. Pero ang nagpapahirap dito is yung time pressure. Para sa UPCAT, 1 minute kailangan i-solve to. And actually, mahaba pa nga yung 1 minute eh. Kasi some of you nasagot 10 seconds lang, 'di ba? So, ang gagawin natin dito, syempre, PEMDAS. Right? PEMDAS, ano yun natin? PEMDAS. Okay. PEMDAS, ang uunahin natin ay parenthesis. Ano ba ang innermost parenthesis na nandito? Innermost parenthesis is this, yung -18 divided by 9. So, anuhin natin? Sige, ano ba ang -18 divided by 9? This is -2. Okay? So, next, sige, i-copyhin lang natin. -11 plus that. O, after ng, wala, meron pang mga parenthesis, di ba? Kaya lang, anuhin natin. I-step by step natin. Okay. So, yan. Una natin ginawa is -2. O, next, meron pa rin tayong mga parenthesis. So, kailangan nating i-evaluate to. Ano yung next na i-evaluate natin? Yung -11 plus -2, which becomes -13. Okay? And then, copyhin lang natin, -3 squared minus 4. Okay? Then next, tapos na tayo sa parenthesis actually kasi lahat ng nasa parenthesis, iisang number na lang. So, next natin is E, which is exponent. Ano yung nag-iisang exponent na nandito? Yung 3 squared. Wait lang guys. Nabulunan ako. So, 3 squared is equal to 9. Tama. And ito pala, -3 squared to. So, ang sagot natin is -9. Meron bang violent reaction doon? Okay, I hope. Ayun, dapat lang, di ba? Dapat attentive kayo. Okay? Syempre, kapag isi-square natin ng isang negative number, dapat +9 yan. Okay? A common misconception huwag kayo mag-commit ng ganong error. Okay? So, buti na marami nagkaroon ng negative reaction. Okay? So, +9 yan. Marami nagkakamali doon. Okay? So, aningin natin, kopyahin lang natin, -13, 9 minus 4. Okay, what's -13 times 9? Ano yun? Negative -117. Okay, and then lastly, -117 minus 4 is -121. Okay, so yun. That's the answer for number 4. Again, ano lang siya, di ba? Straightforward, pero difficult under time pressure. Wow, may nagsabi basic daw. Sige, so hopefully basic lang. Diba? Ibig sabihin, madadali lang yung mga questions daw na sinasolve natin. Ito, kung nasagutan niyo yung first item natin, dapat alam niyo na to. A number divisible by 9 and 10 must also be divisible by 90. Kasi nga, di ba, 9 times 10 is 90. So, yun, di ba?
Mabilis na. That's good. Mabilis nyo na nasasagutan. Number 6. Oh, ito, madali lang din dapat to. If a number is divisible by 7 but not by 21, it cannot be divisible by... So, isipin nyo na lang yung family. Diba? Check siya sa 7 pero hindi siya check sa 21. Ibig sabihin, ano yung kulang? Siyempre, it is 3. Bakit? Kasi, di ba, 7 times 3 equals 21. Kapag check niya siya sa 7, ay, okay. Para maging check siya sa 21, dapat check siya sa 7, check siya sa 3. Ba, ganun yun. Ganun yung rule. Pero, sinabi nga natin na hindi siya check sa 21 eh. Yan, hindi siya check sa 21, pero check siya sa 7. So, ibig sabihin nun, bawal na siya maging check sa 3. Okay, so, yun lang yan. Oh, bakit? Mahirap daw? Kasi madali lang to. 7 times t kasi is 21 lang. Yun lang yung ano doon, concept doon. Next. Oh, ito, sige. Last, hanggang item 10 lang tayo. What is the ratio of 5/12 to 7/9? Sana, oh, may nagko-comment. Sana ganito na lang daw ang lumabas. Ang ibig sabihin ng comment mo is prepared or halos ano ka na or maganda na yung foundation mo. So, kasi legit, ang mga pinapakita ko dito ay ganun na rin kahihirap or ganun na rin kadadali yung mga makikita nyo sa UPCAT. So, maganda na ma-feel nyo na ngayon. 'Di ba? Dapat ma-feel nyo na ngayon pa lang ano ang ah hirap or difficulty or easiness ng question sa UPCAT. Okay. C. Okay. Okay, C daw. C? Bakit C? Mali yung C. C for cat. Uy, wag naman kayo kayo manghula. Diba? Wag kayo manghula agad-agad. Siyempre, dapat mag-ano rin natin. I... Ano to? Mag-attempt din tayo. Okay? Ratio. So, una muna. Ibig sabihin ng ratio is ano siya? This is, in a way, fractions din. Ratio, fractions, decimals, they all mean the same thing. Okay? Ibig sabihin kung ratio, parang ifa-fraction din natin siya. So, let's do 5/12 is to 7/9. Ganun lang din yun. Kapag sinabi na ratio of two fractions, para na rin lang natin silang ginawang fraction. Okay? Sige. So, wait lang anuhin natin. Ayusin natin yung bar. 5/12 is to 7/9. Okay. Ngayon, a better way actually is, since i-divide naman natin, this is divided by this, pwede nating division na lang, di ba? 5/12. Gawin na lang natin yung division of fractions since doon tayo mas familiar. 5/12 divided by 7/9. Or ito, dapat alam nyo to Paano nga ba tayo nagdi-divide ng fractions? Oh, agad-agad. Actually, hindi pa ako tapos sa question ko. May nag-comment na. Reciprocal, yes. Okay, i-reciprocal natin yung second. So, imbis na 7/9, 9/7. So, next, ito Anong next na gagawin nyo? Huwag naman kayong mag-multiply agad. Mag-cancel muna kayo. Okay, kasi may mga malalaking numbers pa rin eh. So, cancel muna natin. This is 3, this is 4, and so mabilis na nating masosolve to. This is 15/28. So, again I want everyone to gauge ano ba yung mga tamang sagot nila or ano ba yung mga maling sagot nila para makahanda tayo. Alam natin how do we prepare for UPCAT. Ito. What is 30% of 1/3 of 1,024? Yun, tama sagot ko, mali process. Pangit din yun. Pangit din na tama sagot, mali process kasi ibig sabihin, sumamba ka lang. But hindi natin magagaranti na tsamba ka rin sa UPCAT. So, dapat tama talaga pa rin yung process natin. Okay. Yung 7/9, yes, oo, may nagtatanong, yung 7/9 lang po yung reciprocal, yes. Ganun tayo mag-divide ng fractions.
Okay, sige. Next, what is 30% of one-third? Okay, may show your process po ba sa UPCAT? Wala. Okay, sige. And ito, another thing about the UPCAT is, di ba sa school, encourage kayo magsulat ng solution. Right, di ba? Dapat may solution kayo palagi. Kundi, mali yung sagot nyo. Yun siguro yung nangyayari sa school. Pero sa UPCAT, kabaligtaran. It is better if you answer the problem nang walang or konti lang yung solution. Bakit? Kasi solution takes up your time. 'Di ba? Sobrang tagal na. Ayun yung hindi ko na-realize nung nag-UPCAT ako. As in, actually, when I was taking the UPCAT, hindi ko pa alam yung mga competitive na ano na yun eh, na techniques na yun. Akala ko ay UPCAT, basta magsulat ka ng solution, tama yun, edi okay na. Pero may mas ano pa pala, may mas higher level pa pala ng solving doon. And that is, dapat nasosolve mo yung mga problems ng konti lang yung solution or mas better, walang solution. Di ba? Tulad nito, what is 30% of one-third of 1,024? So, paano natin gagawin to? So, siguro, gagawin ng una, try natin to. One-third of 1,024. O, huwag tayo mag-spam. Okay. One-third ng 1,024, paano ba yun? 1,024 divided by 3, paano yun? How would that go? Divisible ba ang 1,024 ng 3? Try nga natin. No, hindi ba? Tama? Kasi, let's see. Alam na natin kasi 2 plus 4, 6 plus 1, 7. Pero itry natin for those na talagang hindi pa convinced. 3, 9, 1, 2, 4. Tama ba? Tapos 12, 0, 4. Plus 1. 3, 4, 341 point ano pa to? What's this? 341 point, kaya nga, ah, 1? Oo, 341.1 na repeating. Hala, gumanon pa tayo. So, tapos kukunin pa natin yung 30% niya. I-multiply pa natin to by 0.3. 'Di ba? Medyo matagal. At sobrang haba ng solution na gagawin nyo kapag ganun. Tatanungin nyo dapat, meron bang mas madaling paraan? That is what you should ask yourselves. Okay, so hindi gumana to. What if ito unahin natin? Madali lang, di ba? Anong 30% ng one-third? Or better yet, ano ang one-third ng 30%? Ano yan? One-third ng 30%. This is just 10%, di ba? Oh, and now it is so easy to get 10% ng 1,024. Right? Oo nga, no? Di ba? Na-realize. It is so easy to get. Actually, kung tutuusin nyo, kung alam nyo lang kung ano yung uunahin, actually, you don't have to write any solution. Di ba? Alam nyo agad, ano ba? 10% ng 1,024? Instantly. Letter B. Di ba? Yun yung techniques ng mga gustong mag oblation scholar o gustong mag-intermed. 'Di ba? Tinatanong muna nila, kaya ko naman tong isolve. Pero is this the fastest way I can solve this? Pag ganun dapat, you have to be competitive. Okay? Competitive dapat kayo. Kasi a lot of people taking the UPCAT are competitive. Kaya kailangan syempre masanay din. Masanay din kayo. Okay. Ito. 3,007 times 69,990 over 998 is approximately, ito yung ano approximately equal to. Yan. Okay, actually, this is easy. This is an easy problem. Bakit siya easy? Dahil dito sa approximately equal to. Okay? Kasi what you only have to do is dahil approximate siya, edi mag-approximate tayo saan ba malapit yung 3,007. Saang magandang number malapit ang, di ba? Malapit siya sa 3,000. Saang number naman malapit yung 69,990? Malapit siya sa 70,000. At saan malapit ang 998? Malapit sa 1,000. Cancel na lang natin to. Cancel natin yan. This is just 70,000 times 3 or letter C. Di ba? O, pwede yun. Pwede naman
Actually, pwedeng tama rin mag-solve at tumingin na lang sa choices. Kasi again, hindi naman din natin to kailangan anuhin eh. You can just think, ay, 3,000, ay, 3 times 70,000 lang to. Agad-agad, letter C. Di ba? And even, actually, even if hindi to approximately equal to, even if equal to sign yan, pwede nyo pa rin gawin yung technique na to. And look at the choices, alin ba doon yung pinakamalapit. Di ba? I mean, nagtatanong, bakit po kinancel? Well, pwede tayo mag-cancel. Kanyari, 3,000 over 1,000. Pwede mo i-cancel yan. Cancel mo to, cancel mo to, matitira ka na lang with 3. Di ba? Okay, sige, last question. Okay, last question na for this UPCAT review at sakto. Yan, 10th question natin. Tatapos tayo 9 o'clock. Oof! What is the GCF? Ito, hinarapan naman natin yung last question. Ay, okay, may sagot na. Pero, alam nyo ba kung paano kumuha ng GCF LCM? Oo, nakalimutan. Okay, sige. Alalahanan natin ha. Kasi, again, common topic to sa UPCAT. So, medyo mahaba nga lang yung process, pero let's try. GCF 2772 167640. Okay. Medyo matagal. This is, I think, something na kailangan talagang paglaanan ng oras. Eh, 2772 Okay. Alam nyo yung, ano tawag dito? Continuous division. Yun yung I think, pinaka-base or pinaka-efficient way to get the LCM. Ah, ang tawag dyan ay continuous division. So first, una muna, hanap tayo ng number na divisible sa both. Ano ba ang number na divisible sa both? Okay. Better if makahanap tayo ng malaking number. Wag 2. Okay? Wag 2 kasi sobrang konti nang mababawas natin sa 2 eh. Bigger. Think bigger. Okay. Ang nakikita ko, ay wag naman sobrang laki. Ang nakikita ko dito is, teka, i- ipag-add muna natin lahat. Pwede ba yan? Ipag-add muna natin lahat ng digits niya. Ano ang sum ng digits nito? 2 plus 7, 7 plus 2, 18. Di ba? Ano naman ang sum ng digits nito? 1 plus 7, 8 plus 6, 14 plus 4, 18 din. Right? So, given that, alam nyo ba kung anong divisibility rule yung gagamitin? Given that. Di ba? Oh, di ba maganda na gamitin natin ng 9? Di ba? Bakit 9? Okay, may makakapagbigay ba ng reason bakit 9? Kasi di ba ang divisibility rule ng 9, ano ba ang divisibility rule ng 9? Dapat ang sum ng digits niya ay divisible sa 9. And di ba 18? Parehas na 18, di ba? So 18 is divisible by 9. So maganda 9 agad yung ilagay natin para agad-agad bawas agad yung ating numbers. Di ba? Ano po ang no, na-skip pala, wala pa lang ninth question, no? Ay, ito yung ninth question, yan, no? Yung approximation. Okay. Now, ito again, pwede namang 2. Okay. Again, baka kasi tatanungin nyo, bakit po mali yung 2? Pwede pwede yung 2. Valid naman ang sagot yung 2. Pero, ang konti nang mababawas nyo dyan, 4 digits pa rin to. Di ba? So, wag ganun. Ah, Yeah, I mean, nakalimutan yung picture and dude. Ma-upload din to sa YouTube, yung buong session. So, you don't need to picture. Okay? Okay. So, next, ano to? 2772, again, 9. 9 ang pinakamagandang divisor natin. Okay. So, divide natin by 9 silang dalawa. Ano to? Can anyone mental? Dito natin magagamit yung mental ano nyo. Mental skills nyo. So this is, what's this? Oh, what? This is 3. Wait wag 30. Bakit 38 yung sinasagot nyo? Hindi 38. 308. Like divide, kung gusto nyo, i-divide natin. Dapat ma-practice na rin kayo 277. Ay, pangit pagsulat ko. 2772. Okay, divided by 9.
So 3, 27, 07. Kaya tayo may 0. Kasi hindi pa niyan may divide yung 9 eh. Okay, 308. Sige. How about the next one? How about the next one? Tingnan natin kung kaya ko i-mental to. 1, tapos, ano to? This is 86, di ba? This is 9, 54, 60. Ayan. Okay, dapat, again practice nyo na rin yung sarili nyo. Dividing without needing to write the division, like yung ganitong bar, yung division bar. Practice lang, as in, sanayan nyo lang talaga sarili nyo. Marami kayong shortcut na problems kapag ganun. How po? Okay. Basically, i-visualize nyo lang. 17640, siguro at first, para yung learning to walk. Diba? Learning to walk, mag-crawl muna kayo. Tapos, mag-crawl kayo ng ilang beses until kaya nyo nang maglakad. Ganon din yun. Ang alam natin gawin is mag-divide using this. Pero do it a lot of times, masasanay din tayo eventually. Diba? So, this is 1, 9, 86, tapos 9, 81, tapos 54, yun, 6. Ganon. Do it a lot of times. Eventually makukuha mo. Pero, yung reverse din nun is totoo. Kapag hindi nyo naman siya ginagawa at all, syempre hindi kayo masasanay. Hindi kayo masasanay na gawin yung fast na pag-divide. And so, meron tayong 308, 1960. Ano sa tingin nyo? Ano magandang i-divide sa susunod? Yun, okay, 4. Diba? Paano natin nasabing 4? Kasi, ano ba ang divisibility nun ng 4? Tingnan lang natin yung dalawang to. 8 at 60. Diba? 8, obviously divisible by 4. 60, kung gusto nyo i-prove pa yan, madali lang yan. 60 divided by 4, ilan nga to? 15? Yeah, 15, di ba? Okay. So, 4. Yeah, divide natin ng 4. This is, ayan again, division skills. Dapat mabilis tayo. Lang. Dito, we have 70, 28, 77. Tapos dito naman, tatry kong anuhin ng hindi ko tinitingnan yung chat. This is 4, 36, 490. Oh, and there, actually here, very obvious. Okay? Obvious ba sa inyo kung ano yung next na divisor natin? 7, di ba? Oh. Kasi, bakit obvious? Kasi halata na, 77 divisible by 7. 490 divisible by 7. Kasi square lang yun eh. Ba? Di ba? Kahit wala tayong divisibility rule ng 7, it is already obvious to us. Right? Basta memorize nyo lang yung multiplication table. So, 7, 11, and then this is 70. And so, yun na, di ba? Wala na tayong pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. And so, ang gagawin na lang natin is we multiply everything here. Ayan. What's 9 times 4 times 7? Siguro, anuhin na lang natin, di ba? 36 times 7 is 42, 4, 252. Ayan, okay. So, hopefully, marami kayong natutunan. Ito rin ito rin. Meron ba sa inyo na nag-keep track ng kanilang score from 1 to 10? Ayan, hopefully gets na. Okay? Angas daw. ah. Oh, 0 over 10? How about the others? Come on. Ano yung nakuha nyo? 8 over 10. Ayun. Okay. 7 over 10. 5 over 10. 9 over 10. Okay. Di ba? So, ganito. Okay. Ganito yung gusto kong isipin nyo. Kung anong score yung nakuha nyo. Okay? Kasi, again, palagi kitong inuulit, ang mga questions na pinapalabas ko ngayon ay yun na rin yung difficulty ng UPCAT. Like, hindi mas mahirap or hindi naman sobrang mas mahirap dito, hindi rin naman sobrang mas madali dito. So, kumbaga, the score that you got now is yung score na makukuha nyo if UPCAT is taken today. Ganun na rin yun. You can think of it as that. Di ba?
So yung mga naka-9, yung mga naka-10 over 10, ito yung mga tips na mabibigay ko for every score that you got. Okay? Sa mga nakakuha ng, kunyari, 8 to 10 na score, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maganda na foundation nyo sa math. Diba? Maganda na foundation nyo sa math. If i-continue nyo lang, maging consistent lang kayo, pwede pa kayo maging candidate sa, ang gusto kong i-goal nyo ngayon is, eto na, wag na yung makapasa. Okay? Wag na yun. Dapat ang goal nyo is Oblation Scholar. Kasi nga, maganda na yung ano nyo sa math ngayon eh. Ito na i-goal nyo. Like, given na yung pagkapasa nyo. Ito na dapat ang i-aim natin. Okay? O, ito pa. Kapag kayo ay ano ba? 5 to 7. Okay? Kapag kayo ay naka 5 to 7, ibig sabihin nito, meron kayong may konting foundation naman na kayo. Diba? Marami na rin kayo nasagutan na items, basically. Pero kailangan pa rin natin maging consistent. Hindi dapat natin, hindi dapat tayo matatapos dito. Di ba? Maging consistent pa rin kayo at ayan, eventually yan, makakapasa. Kaya pa rin natin makapasa dyan. Now, kapag nakakuha kayo ng 0 to 4, yan, ito wake up call na to. This is the hard truth. Magsasabi ako ng hard truth ngayon. Okay, sa mga nakakuha ng 0 to 4. Hard truth pero practical. Okay. If parehas pa rin yung gagawin nyo until the upcut itself. Kunyari, wala kayong babaguhin sa buhay nyo. You still maintain the same habits, ganun pa rin yung study habit nyo. Kung ano yung study habit nyo ngayon, i-maintain nyo pa rin until the upcut, hindi kayo makakapasa. Okay? Kailangan may magbago. Ito yun again, practical. Again, no BS ang sasabihin ko. Kaya nga, kailangan may magbago sa life nyo. Either kailangan maging consistent kayo, kailangan mas maraming problems kayong isolve if you want to pass. Pero as it is now, hindi dapat kayo maging complacent. Kung gusto nyo talaga pumasa sa UP, may kailangan magbago sa buhay nyo. Okay? Again, wake up call yon. Pwede pa rin naman, possible pa rin. Basta, actionan nyo ngayon. Yun yung main difference. Kailangan natin actionan. Oh, may mga nagsasabi, think, gap year na daw. Hindi naman. Again, the main difference or yung main na magpapapasa kayo sa inyo sa UP is kapag may babaguhin kayo sa life nyo ngayon. Okay? Be it less distractions or zero distractions, more problems to answer, kayo na ang makakaalam doon. Okay? So, ayun. Oh, hopefully, kumusta? Kumusta naman yung, kumusta yung naging session natin? Yes, discipline, motivation, yan. Okay, sige. So hopefully marami kayong natutunan sa review na ito. Hindi lang yung mga math na tinuturo ko, pati na rin yung mga life lessons, 'di ba? Actually, yung mga life lessons na nandito, yung mga quotes na sinasabi ko, hindi nyo lang sa UPCAT maano yun, maa-apply yun. Even sa career nyo, at even sa life. Okay, so I want you na mag-lock in na. Lock in nyo na next 3 months, di ba? Ano ba ang 3 months kung ang kapalit naman nun ay more opportunities in your career and in your life. Kaya no-brainer na sa akin yun. Like kung anumang distractions meron ako, eliminate muna. Yan, pwede kang mag-ML, pwede kang mag-CODM, yung mga sinasabi nyo after the UPCAT. Diba? Mag-celebrate kayo, di ba? Tapos na yung UPCAT. Pero until then, wag muna. Right? So, yun na muna lahat. Thank you everyone for attending this UPCAT session. And siguro, sa host natin, if before tayo mag-end, mag-picture taking muna. Yan. Okay po. So, everyone, before tayo makapag-picture taking, marami ako nakikitang questions tumatanggap pa ba ng enrollees ang INB? Yes. Our batch 3 and 4 is still accepting enrollees. Start na po tayo sa batch 3 pero meron pa tayong batch 4. So kung tingin nyo din nyo pa kayang humabol next week, then definitely pwede po yung mag-enroll sa batch 4. Just message us on Facebook. That's Scholar ng Bayan. Okay, ayun lang. Thank you so much. And can you guys turn on your cameras so we can take a photo.
Yan, Eliza, ikaw na ba mag